naman po mapagpalang gabi sa ating lahat. At sama-sama po muli tayo na magsaliksik at mag-aral ng salita ng Diyos ngayong gabi. So ito po ang last Friday ng month of February na ang tema po natin this month is Navigating Uncertainty with God's Plan. Yun po. So ito po yung huling Friday natin this month of February. So bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, dakila ka, tapat ka sa aming Panginoon. Salamat po Lord sa gabing ito Lord, at Lord, sabahan mo kami Lord sa aming pagsasaliksik at pag-aaral ng inyong salita Lord. Sama-sama po yung kaming puspusin Panginoon at bigyan ng kaalaman Panginoon, and bigyan niyo kami Lord ng wisdom na nanggagaling sa iyo Lord. Itago mo ako Panginoon sa inyong likod, at tanging kaniningan mo lamang ang Panginoon ang makita Panginoon. Muli Panginoon, sa po Lord sa opportunity na ito na pinagkaloob niyo sa amin Panginoon. Maraming salamat po Lord, at sa iyo lamang Lord ang mataas po pagsamba. In Jesus' name, Amen. Yan. So muli po, ang ating topic this month of February is Navigating Uncertainty with God's Plan. So, ang ating pong supporting verse dito ay matatagpuan sa Jeremiah chapter 29 verse 10 to 14. So, basahin, sabay-sabay po nating basahin. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I carried you into. Yan, so, Amen. So, ang topic po natin ay ang paglalakbay sa kawalang katiyakan kasama ang plano ng Diyos. Yan, so, sa atin, ano nga ba ngayon, dahil marami na tayong iba't ibang teachers na napakinggan from starting ng February. Ngayon naman po is pag-uusapan natin kung ano nga ba ang kailangan natin sa paglalakbay sa walang kasiguraduhan kasama ang plano ng Diyos. So our side topic for this evening is what we need in navigating uncertainty. Dahil sa paglalakbay natin kapag naglalakbay tayo, di ba, karaniwan lagi tayo naghahanda. Hinahanda natin yung mga bagay na kailangan natin, mga bagay na dapat nating dalhin, at mga bagay na dapat nating malaman dun sa bagay sa pupuntahan nating lugar. So, ganoon din sa paglalakbay sa kawalan kasama ang Panginoon. Dapat alam natin kung ano ba ang dapat na meron tayo o daladala natin sa paglalakbay kasama ang plano ng Panginoon. Yan. Dahil sa buhay, normal lang naman na meron tayong pagsubok or problema, mga bagyo sa buhay na ating pinagdadaanan. Pero normal lang yun. Ang importante is kasama natin ang Panginoon. Yan. So, pagpasensyaan niyo na po ang aking pawis kasi nandito po ako sa work. Ayun po. Yan. So, ito ang mga bagay-bagay na dapat natin malaman sa ating paglalakbay kasama sa walang kasiguraduhan. Okay? So, una, anchor in God's Word. So, dapat nakaugat tayo sa salita ng Diyos. Dapat matibay ang ating pundasyon sa salita ng Diyos. Dahil sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen. When life feels uncertain, our values and decisions are not solely guided by circumstances or fear, but by God's truth. Anchor yourself in scripture and prayer. Let His word be your compass when the path ahead is unclear. Amen.
When life feels uncertain, our values and decisions are not solely guided by circumstances or fear, but by God's truth. Anchor yourself in scripture and prayer. Let His word be your compass when the path ahead is unclear. Amen. So dapat mahalaga na meron tayong matibay na pundasyon sa ating paglalakbay dahil nga hindi biro ang ating mga kakaharapin dito sa ating buhay. Dapat meron tayong matibay na pundasyon ng salita ng Panginoon. Dapat meron tayong dala-dala. Katulad nga ng mga sumasabak sa digmaan, di ba? Si David nung sumabak siya sa kalaban niya si Goliath, prepared siya. Meron siyang dalang sandata, which is yung slingshot. So dapat ganun din tayo. Meron tayo laging baon-baon na salita ng Panginoon. Okay, dapat sabi nga dito, let His word be your compass when the path ahead is unclear. Yun. So ang salita ng Panginoon ang mag-guide sa atin. Ang mag-guide sa atin kapag hindi na tayo sigurado. Okay, yun yung magiging sandata natin sa ating paglalakbay, yung word of God. Okay? So number 2, surrender control. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. In 1 Peter chapter 5 verse 7. Amen. Uncertainty often brings anxiety. In these moments, surrendering control is an act of faith, recognizing that God is working even in the unseen and the unknown. Let go of the illusion that you must have all the answers. Amen. Sabi dito, uncertain often brings anxiety. Kapag hindi na natin talaga sigurado yung mga bagay o naguguluhan na tayo, minsan doon na tayo nagsisimula ng atakihin ng anxiety, mag-isip, mag-overthink, at doon tayo natatalo kadalasan tayong mga tao dahil napakagaling natin mag-overthink, no? So, dapat sa paglalakbay is hindi tayo alang-alang sa sarili nating kaisipan, kundi sa Panginoon. Dapat hinahayaan natin na, Lord, take over my life. Ikaw ang mag-guide sa akin, sa aking patutunguhan, sa aking buhay. Para nang sa gayon is may ayos, may itubid ng Panginoon yung ating buhay. Yun, so surrendering control is an act of faith. Yun, so ang pagpapa sa Diyos ng ating ang pagpapa sa Diyos ay isa siyang pagpapakita ng meron kang matibay na pananampalataya sa Panginoon. Sinusurrender mo yung buhay mo sa Lord, na pinapakita mo na meron kang faith sa Panginoon. Okay? Dahil sabi nga, God is working even in the unseen and the unknown. So kasi kumikilos ang Panginoon kahit di natin namamalaya, napapansin, dahil ang Panginoon kahit behind the scene gumagawa siya sa ating buhay, kumikilos talaga siya. So magugulat ka na lang na yung prayer mo ay answered prayer na, di ba? So ganun kumikilos ang Panginoon. Hindi niya kailangan ng malaking show, magpakita. Kaya dahil ang Panginoon gumagawa siya kahit na hindi natin napapansin. Kahit nga hindi na natin naaalala yung mga prayer natin Kalauna magugulat ka na lang na nangyayari na o natutupad na, kasi kumikilos ang Panginoon kahit hindi mo na siya naalala. Kumikilos ang Panginoon sa buhay mo kahit na hindi mo na maalala yung prayer mo, kahit nakalimutan mo na. Hindi kasi nakakalimot ang Panginoon. Okay, so number 3, walk in faith, not by sight. No? Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Ito napakaganda nito. So, faith give us courage to step forward even when we cannot see the whole road. Each small act of the obedience and trust becomes a lamp guiding us through the fog. Yun. So, ang pananampalataya natin ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, no? Na bawat step na ginagawa natin
magpatuloy o patuloy na mag-move forward sa ating lakbayin dahil kung matibay ang ating pananampalataya sa Diyos, ito yung magsisilbing sandata natin na gagawing liwanag ng Panginoon sa ating mga daan, dahil hindi naman sa daan sa buhay ay hindi naman laging maliwanag yan. Laging kadalasan tumatakbo tayo sa mga madilim and hindi natin alam kung ano yung patutunguhan natin. Pero kung mayroon tayong faith sa Panginoon, ito yung mag-guide sa atin na makita natin kung ano pa yung mas magandang lalakaran natin, kung magsisilbing liwanag sa ating mga daan. Amen. And ito po, number 4 naman, pang-apat, pray for peace and wisdom. So isa to naman sa lagi nating nakakalimutan, na manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon, ng talino, ng wisdom na nagmumula sa Panginoon. Okay? Sabi nga sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Yan. So, sabi dito, napaka-generous ng Panginoon magbigay ng wisdom, basta hinihingi lang natin, talagang pinagkakaloob to ng Panginoon. And dito nga prayer is both a refuge and a source of guidance. In moments of doubt, seek God's wisdom above worldly certainty. Peace often comes not by changing the situation, but by changing how we trust in Him. So peace often comes not by changing the situation. So ang kapayapaan na hindi natin makakamit dahil lang ay babaguhin natin yung situation na nandun tayo. Bakit? Kung hindi, dahil meron tayong Panginoon na sinasandalan. Yan. So kadalasan dito din tayo natatalo, na pilit nating binabago yung bagay na kung nasaan tayo. And dun, ito yung nagre-resulta kung bakit tayo napapagod, bakit tayo nababurn out. Nakakalimutan natin na meron tayong Panginoon na pwede nating sandalan, and huwag tayo masyadong manalig sa sarili nating pag-iisip, kasi kadalasan ito yung nagbibigay sa atin ng kapahamakan, dahil tayo ay limitado lamang ang kaalaman nating mga tao, and limitado lang din yung ating decision making, no? So kung patuloy kang mananalig sa Panginoon, patuloy kang humihingi ng wisdom sa Panginoon, is i-guide niya tayo sa ating lakbayin na tinatahak. Okay, so naman tayo sa number 5. Embrace God's timing. Ito, napakaganda na ito. We had a right love at the wrong time yun. So, importante yung God's perfect timing. So, sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its perfect time, in its time. Yun. Uncertainty teaches patience. O yung walang kasigurudan, at tinuturoan tayo na maging mapagpasensya, maghintay. Yun. Trust the God's timing is perfect. Even when life feels chaotic, what seems delayed is often preparation for something greater than we can imagine. Amen. Yung mga bagay na minsan ay matagal ang tugon ng Panginoon, is kadalasan, ito kasi yung bagay na piniprepara pa ng Panginoon para sa atin. Dahil katulad nga nung isa kong kaibigan ko, share ko lang, na gano'n siyang pinapanalangin na isang trabaho na gusto niya makapasok dito. Pero pang ilang try niya na, ngunit hindi pa rin siya nakakapasok. So lagi kong ina-advise sa kanya na maybe it's not the perfect time. Hinahanda ka pa ng Panginoon, maybe hindi ka pa handa para doon sa trabaho na gusto mo. Kumbaga,
masakit man, pero baka hindi mo pa deserving o hindi mo pa kaya nagampanan yung trabaho na yun. Kaya hindi pa pinagkakaloob sa'yo ng Panginoon. Marahil hinahanda ka pa niya para pagdating na nandoon ka na is talagang preparado ka na, hindi ka na talaga may hirapan. Kumbaga, mas makakayanan mo na siya dahil ready ka na, and at the same time nire-ready din ang Panginoon yung panibago, yung opportunity na yun para sa kanya. So yun yung lagi kong sinishare sa kanya, na maybe hindi pa talaga ito para sa iyo, pero kumikilos ang Panginoon and hinahanda ng Panginoon yung mas maganda pang gusto ng Panginoon na kahantungan mo. Yun yung lagi kong sinishare sa kanya. Ganon din sa ating mga buhay. Minsan marami tayong hinihiling o hinihingi sa Panginoon, pero pakiramdam na parang ang bagal, ang tagal. Pero lagi natin nababanggit ng Panginoon may 3 tugon. Yun ay yes, no, and wait. Yun, kung hindi para sa iyo, no. Kung hindi yung kalooban ng Panginoon. Kung yes, maganda at dahil kalooban at mapapabuti ito sa iyo. Pero kung wait ang sinugon sa iyo ng Panginoon, maghintay ka, maybe hindi mo pa talaga para sa iyo yun. O hinahanda ka pa ng Panginoon. O hinahanda pa ng Panginoon yun para sa iyo. Yun. So, next, 6. Ito yung pinaka-importante din na nakakalimutan natin. Seek fellowship. Mabasa natin ito sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9. 2 are better than 1 because they have a good reward for their toil. Yan. So, maganda na meron tayong laging kasama. Sabi nga, God often uses community to sustain us. Seek the encouragement, prayers, and guidance of fellow believers. We are not meant to navigate alone. We are not meant to navigate life alone. So, alam mo tayong Pilipino, kadalasan naman talaga di tayo sanay na mag-isa. Diba? Meron tayo laging sa amin yan, lagi namin tawag doon may kabady. May lagi kang may kasama, meron kang laging kaagapay, meron kang laging pinagkukwentuhan ng mga nangyayari sa iyo o pinagsisharan. Pero wala namang mali doon. Pero ang isa lang sa nakikita ko na nagiging mali is mali tayo ng tao na sinasamahan, mali tayo ng tao ng pinagkukwentuhan, lalo na in times na we need a good advice, we need kailangan natin na ng payo na yung payo na mapapabuti tayo, hindi tayo mapupunta sa masama. So minsan dito tayo bumabagsak mali kasi tayo ng taong nilalapitan, kaya mali din yung ina-advise sa atin. So hindi ko naman generalize lahat. Kumbaga, ikaw kung nagsisik ka ng guidance or gusto mo na mapabuti ka or gusto mo na lumago ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, syempre lalapit ka doon sa alam mong mas mataas yung pananampalataya sa Panginoon. Hindi ka lalapit doon sa alam mong hindi ka matutulungan. So ganun lang siya. So dapat kung meron tayong kasama, yun ay kasama na hindi magpapabigat sa atin, kundi kasama natin na tutulong sa atin at mapapabuti tayo at mapapalapit tayo sa Panginoon. Dahil minsan yung mga kasama natin, ito pa yung naglalayo sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. No? Ito pa yung minsan nagdudulot bakit tayo nawawalay sa Panginoon or yung ginagawa natin ay hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Kasi yung kasama natin is yung ginagawa niya kasi hindi din kalugod-lugod sa Panginoon. Yung lagi natin dadaan na importante na meron tayong kabady, meron tayong kasama, lalo na sa pananampalataya sa Panginoon. And dapat yung kasama natin, make sure natin na ito ay hindi magpapabigat sa atin, bagkus ito yung tutulong sa atin para mapalago tayo sa Panginoon, sa relasyon natin sa Panginoon. Amen. Kasi marami sa atin na kala natin, siya na yung kabady, kumbaga siya na yung kasama natin, pero di mo namamalayan na siya rin pala yung dahilan bakit ka nalalayo sa Panginoon, bakit ka nawawala sa kung anong meron ka dati. Yun. So importante na dapat kasama natin is
mananampalataya din ng Panginoon. Okay? Palalim dapat tayo, hindi yung paibabaw. Okay? So, this is sa lastly, number 7. Give thanks in the unknown. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, isa pa to sa lagi nalileft behind. Minsan, naririnig ko to sa social media parang, bakit ako magpapasalamat sa Panginoon? Dahil lahat naman ng meron ako ngayon dahil din sa pagsusumikap ko. Which is very wrong. Napaka maling pag-iisip ng gano'n. Kasi magpasalamat ka na buhay ka. Magpasalamat ka na meron kang utak. Dahil lahat yan galing sa Panginoon. Kasi kung hindi ka gustuhan ng Panginoon yan, isang saglit lang, pwede ka mawala ng buhay. So masyado na tayo nagiging mapagmalaki minsan. Nakakalimutan natin na lahat ng meron tayo ay nanggaling sa Panginoon. Na na nagpapasalamat ka sa Panginoon. Pero anong ginawa mo doon sa bagay na tinugunan ng Panginoon, yung bagay na meron ka? Anong sukli na ginawa mo? Diba? So, hindi sapat na, oh Lord, thank you, at ito na yung answered prayer na. So, doon na natatapos yun. So, yun na yun. So, hindi siya ganon. So, dapat lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. And at the same time, ipakita natin sa Panginoon, gratitude meron tayo, na ginawang tinupad na nga ng Panginoon yung matagal mong hinihiling, and babawi, and ang isusukli mo pa dun ay worse, di ba? Mas hindi maayos. So, dapat lagi tayong, kahit sa maliliit na bagay na meron tayo, lagi nating pagpasalamat sa Panginoon. Dahil kung tayo ay lahat ng bagay ay iniisip natin galing sa Panginoon, it is an act of faith pa rin. Pananampalataya, naniniwala ka na lahat ng nakakamtan mo ay galing sa Panginoon. Yun, so, sabi niya, even amid uncertainty, gratitude transform fear into faith. Recognize the way God is present. Recognize the ways God is present, guide, and providing, often in ways unseen. Yan, so, pinapakita mo na lahat ng meron ka sa ngayon ay galing sa Panginoon. Yan, na ang Panginoon ang nagpo-provide ng lahat ng meron tayo. So, ayun lamang ang mga dapat nating tandaan sa ating paglalakbay. So, ulitin natin sa una, anchor in God's Word. Dapat nakaugat tayo sa salita ng Panginoon. And surrender control. Ipagpasa Diyos natin. Hayaan natin na ang Panginoon ang mag-take over sa ating buhay. Nang pasagayon, hindi tayo maligaw or hindi tayo mapahamak. And number 3, walk in faith, not by sight. So yun, so wag tayong manangan sa sarili nating desisyon. So dapat meron tayong faith sa Panginoon na kaagapay sa atin. And number 4, pray for peace and wisdom. So manalangin tayo lagi ng guidance, ng peace, ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon, dahil ang ating kaisipan, ang ating pagdidesisyon ay limitado lamang, lalo na pag tayo ay emosyonal. So importante na time na hindi natin alam yung gagawin natin, pagsik lang tayo ng wisdom na nagmumula sa Panginoon. Napaka generous ng Panginoon dyan, talagang binibigay niya sa atin, proven and tested yan. So number 5, embrace God's perfect timing. God's timing. Yun, so lagi tayong tinuturuan tayo na maging patient, maghintay, dahil ang padalos-dalos na pagdidesisyon ay kaakibat ng kapahamakan. Okay, so pag magbabilis tayo masyado magdedesisyon and hindi natin iniisip, ay kadalasan napupunta to sa kapahamakan. So lagi tayong wait, maghintay, maniwala tayo sa God's perfect timing. Yan, sa number 6, yung fellowship, seek fellowship. So importante na meron tayong kabady. Dapat meron kang kabady na mananampalataya rin upang tayo din ay matulungan. No? Hindi tayo sa pasama, kundi sa puti, kung saan nakakalugod sa Panginoon. And number 7, give thanks in the unknown.
So, kaisipan ang ating pagdidesisyon ay limitado lamang, lalo na pag tayo ay emosyonal. So, importante na time na hindi natin alam yung gagawin natin, mag-seek lang tayo ng wisdom na nagmumula sa Panginoon. Napaka-generous ng Panginoon dyan. Talagang binibigay niya sa atin. Proven and tested na yan. Sa number 5, embrace the perfect time. Yan, so lagi tayong tinuturuan tayo na maging patient, maghintay, dahil ang padalos-dalos na pagdidesisyon ay haakibat ng kapahamakan. Okay, so pag magbabilis tayo masyado magdedesisyon and hindi natin iniisip, ay kadalasan na pupunta to sa kapahamakan. So lagi tayong wait, maghintay, maniwala tayo sa God's perfect timing. Yan, sa number 6, yung fellowship, seek fellowship. So, importante na meron tayong kabady. Dapat meron kang kabady na mananampalataya rin upang tayo din ay matulungan. No? Hindi tayo sa pasama, kundi sa puti, kung saan nakakalugod sa Panginoon. And number 7, give thanks in the unknown. So, lagi tayong magpasalamat. Magpasalamat tayo sa kung ano man ang meron tayo na galing sa Panginoon. So, ayun. Lastly, ano ang dapat nating tandaan? Ito, may mga alon sa pagsubok. May mga alon ng pagsubok, problema, pagdududa, takot. May mga bagyo ng buhay, pagkawala, kabiguan, sakit. Ngunit, may kapitan ng ating barko, ang Diyos na gumagabay. Yun. So, sa ating paglalakbay, meron talaga tayong mga pagsubok, bagyo. Meron tayong alon, malalaking alon sa ating buhay. Pero kung gaano kalaki ang barko, pansinin niyo, ang barko ay hindi siya basta-basta lulubog kung yung kapitan ay magaling. So ganun din sa buhay. Hindi tayo basta-basta lulubog kung ang kapitan ay si Lord, hindi ikaw, no? Si Lord, kung si Lord yung ang nagte-take over sa ating buhay, kung si Lord ang ginagawa nating kapitan, is hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Okay? So, sa spiritual naman na paglalakbay, hindi sapat na meron kang kaalaman lamang. Kailangan meron kang pananampalataya, panalangin, pagsunod, at pagtitiwala. Okay? Dapat meron tayong pananampalataya, faith sa Panginoon, meron tayong panalangin, meron tayong communication sa Panginoon. And pagsunod, importante din pagpapasakop. Hindi lang pagsunod sa utos ng Panginoon, kundi pagpapasakop sa mga ginagamit ng Panginoon upang gabayan tayo. Importante yun na nagpapasakop tayo sa ating mga leaders. And ang pagtitiwala, magtiwala ka lang sa Panginoon and hindi niya tayo bibiguin. Yan. So bago tayo matapos, nais ko lang mag-iwan ng katanungan sa bawat isa na ikaw kapatid, sinong may control ng iyong buhay? Sino ang may control ng buhay mo? Ang Diyos ba o ang sanlibutan na ang kumokontrol sa iyo? So yun lamang po. Maraming salamat po Lord. So siyasatin natin ang ating mga sarili. Magbulay-bulay tayo, isipin natin na ang Panginoon pa ba ang kumokontrol sa iyong buhay o masyado ka na nagpapa-agos sa takbo ng buhay. Yan. So, sana ay may naitulong ito sa bawat isa and maraming salamat po. And bago tayo matapos, tayo muna ay manalangin. Heavenly Father, Panginoon, salamat po Lord sa natapos naming devotion, Lord. Maraming salamat po Lord na pinagkaloob mo kami, Panginoon, ng wisdom na nanggagaling sa iyo, Lord. Lahat ng salita mo, Panginoon, si Mamatawi, Panginoon, magtimo sa aming isip, Panginoon, at gabayan niyo kami, Lord, sa aming lakbayin, Panginoon. Ikaw ang mag-take control, take over, Panginoon, sa aming buhay upang hindi kami mapahamak, Panginoon. Ikaw ang mag-ilaw, Panginoon, magsilbing ilaw sa aming mga daanan, Panginoon. Turo mo sa amin ang tamang daan, Lord God, upang hindi kami pampahamak, Lord. Muli, Panginoon, salamat po, Lord, sa inyong walang hanggang pagmamahal sa amin, pag-iingat, Lord God. At maraming salamat po, Lord, sa iyong mataas. Sa iyo lamang, Lord, ang mataas sa pupulit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so bye-bye guys. Hanggang sa muli. Bye-bye.